Ang Las Casas Pilipinas de Acosar ay salita po itong Espanyol. Ang ibig sabihin po nito ay ang mga bahay sa Pilipinas de Acosar. At ang Acosar, apelido naman po ito ng mismong may-ari nitong resort, nagangalang Mr. Jose Rizalino Acosar, at siya rin pinagmamayari ng New San Jose Builders. Nag-start po siya mangolekta ng mga lumang bahay year 2000 and year 2010 open in the public. 10 years the making po itong resort dahil po lahat ng mga lumang bahay po dito, masusi po itong pinag-aralan. Bawat parts po ng bahay, nililigan po siyang mark o marka for documentary. And then, at saka po siya marahang mabaklasi ng piece by piece, plank by plank, and column by column. And then yung mga piraso po ng bahay na idadalhin po dito sa resort, at saka po siya i-rebuild. Same structures and design and size. And for now, meron po tayong 63 houses. 41 po dito ay original, at ang 22 po dito pinaghalo po siyang archival houses at mga replicas. And then yung mga pangalan naman po ng mga bahay dito mapapansin nyo, mga lugar po sila kung saan po sila natagpuan. Katulad po ng una natin bibisahin, ito po, nasa inyong harapan, Casa Binyan, from Binyan, Laguna. Pero po ang bahay, makita niyo po, meron po siyang dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ng bahay natin ay ito po, waiting for the tours. And then sa ikalawang bahagi po, ayun po, La Bella Theodore, the Italian restaurant. Pero mamaya pong alas 10, ay magkakaroon po tayo dito na isang Freedom Lunch, and that's why meron tayo nakaset up ngayon. Magkakaroon sila ng reenactment po sa buhay po ni Dr. Jose Rizal. Yan po, makita niyo po dito mayroong mga mag-a-action or mag-a-act ng mga other na characters po natin from Noli Me Tangere. And then, characters na rin po dun sa mga our national heroes na rin po natin. Kung gusto niyo po manood, hindi po natin matapos yung tour, yan pwede po kayo manood dito. And then mamaya naman din po, meron din po ulit silang show. Mamaya po 3:30 naman po yun. And then mamaya po, advice ko na rin po sila, meron tayong Las Casas Parade. 5 o'clock PM naman po iyon. And then pagkatapos po ng Las Casas Parade, yung 5:30, andun naman po tayo sa beach air dahil tatakbo naman po ang mga kalabaw. Yes, magkakarirahan po sila as in. Yes po, akalain niyo po, di lang po naglalakad ang kalabaw. Nagkakarirahan po sila. Opo, mamaya 5:30 po yun, after the parade po ng culture, ng Las Casas. And then, pagkatapos po ng parada na yun, 6 o'clock naman po, cultural show naman po. Doon po yung gaganapin sa may Plaza Belmonte. Mamaya po ituturo ko po sa inyo kung saan po ang venue ng aming cultural show. Makita niyo po doon yung mga sayawan natin, mga folk dances, maglalatik, tinikling sayaw sa bangko, at marami pa pong iba. Yan po, mamaya po ang aming show ay buong buo po dahil ito po yung full show namin ngayon. Yan po. In the year 1700, sa pagmamayari po ni Don Gregorio Alonso. Pinasa niya po ito sa kanyang anak na lalaki, si Cipriano Alonso. At ang ikatlong henerasyon po nagmano po ng bahay, si Don Lorenzo Alberto Alonso. Ngunit meron po siyang 2 asawa. Yes po, may 2 man po siyang asawa, pero hindi naman po sila pinagsabay. Mabait po ang Pilipino. May nauna, may naging pangalawa po. Okay. Pero sa unang asawa niya po nagangalang Paula Torrentino. At binigyan po siya ng isang anak na lalaki nagangalang Jose Alberto Alonso. At ikalawa na, si Jose Alberto Alonso ay kinatawan po siya ng Pilipinas upang magrepresenta sa bansang Espanya. In short, ambassador po siya. Pero sa ikalawang asawa niya naman po nagangalang Brigida de Quintos. At isa po sa naging anak po nila doon ay nagangalang Teodora Alonso, na nanay po ni Jose Rizal. Bale, ancestral house po na yan. Pero balik po tayo sa unang anak na nagangalang Jose Alberto Alonso. Siya po yung ika-4 pang henerasyon nagmana po ng bahay at meron po siyang isang asawa. Ang pangalan nga po nito na si Teodora Formoso. Ngunit, ang trabaho nga po ni Jose Alberto Alonso ay lagi pong ala dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa at nasa Espanya. Kaya po ang kanyang asawa na si Teodora Formoso ay lagi po nag-iisa sa kanilang pamamahay. Kung kaya't nakakalungkot, dahil si Teodora Formoso po meron po siya nagawang mali. Dahil nagkaroon naman po siya dito sa Pilipinas ng isang lihim na relasyon sa kapitan ng Guardia Civil. In short, may pagka-chismis po or marites ito pong kwento ng bahay. Yan po. Yan po. Sino kaya yung mahilig sa chismis? Hindi, biro lang po. Marites. Yun nga po. Pero, ang kanyang asawa sa ibang bansa, nalaman niya nga po ito agad. Kaya nang ginawa ni Jose Alberto Alonso, umuwi agad dito sa Pilipinas at dumiretso sa kanilang pamamahay. At sa tingin niyo po, ano po ang ginawa niya sa kanyang asawa? Siya po ay eksakto! Oh, isa kayo sa mga marites mo. Yan po. Siya po ay kinulong sa isa sa mga kwarto ng bahay niyan. At habang nakukulong po si Teodora Formoso, ay may nakagawa po siya ng isang sulat or liham. At nakaligay nga po doon,
ay kinulong po siya ng kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso at di umunoy. Nilalason daw po siya ni Teodora Alonso. Pero hindi po natin matiyak kung tunay po ba hindi ang kanyang sinulat. Pero ang sulat, tinapon niya po sa isa sa mga bintana ng kanyang kwarto. At ang sulat naman, nakuha po ng isang Guardia Civil na nagbabantay po sa labas ng bahay. At ang Guardia Civil, dinala po doon sa kapitan nila. At bali, lihim na relasyon niya po yung kapitan ng Guardia Civil, nalaman na nga po ito agad. At ang ginawa lang po ng kapitan nila, pinaalam naman po ito sa otoridad. At ang otoridad, ang ginawa nila, hinuli po at ikinulong ang magkapatid na Alonso na si Jose Alberto Alonso at Teodora Alonso. At habang nakakulong po ang magkapatid na Alonso, may nagaganap na okasyon sa labas. At sa okasyon na yun, may isang batang babaeng magaling sasayaw. At nagkataon niya po, ang Gobernador General ng Espanya ay naroon po mismo sa okasyon na yun. At nakakita niya po yung batang babaeng magaling sasayaw. At yun naman po itong kinagiliwan. Tinanong niya po sa batang babae kung ano po ang gusto nito. At lingid po sa kalaman ng Gobernador General ng Espanya ay ito po pala ang bunsong anak ni Teodora Alonso. Yan po, pakihulaan nyo nga po ha. Bibigyan ko po kayo ng isang clue. Ay, mga 3 clue po. Babae, maganda, at Alonso ang apelido. Bea. Bea Alonso? Naku po ha. Naku, medyo millennial po ang pangalan. Yan po. Yan po. Gusto pa pong clue ay ka-4 na clue. Start with the letter S. Exactly. Isa po kayo sa mga marites talaga dito, ha? Kaya po, dahil siya po yung nagangalang Soledad Alonso. Yung po yung bunsong anak nila Teodora Alonso at little sister ni Jose Rizal. At ang tanging hiling po ng batang Soledad na yun, ang kalayaan ng kanyang ina at ang kanyang tiyuhin. At makalipas po yung 2 taon sila nakulong, sila naman po ay nakalaya. Subalit, sa pamalang Espanya po, meron tayong panukalang batas na gangalang Clavera 1849. At nakasaad nga po doon, ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng kanya-kanyang apelido. Ang napunda po sa pamilya ng Teodora Alonso ay Irilonda. Kaya po si Dr. Rizal ay meron po siyang Irilonda sa kanyang dulong apelido. Pero si Teodora Alonso po ay pipirma sa malagang dokumento, nalimutan niya naman pong iligay ang Irilonda sa kanyang pirmahan. Kaya po inakala po ng pamalang Espanya ay hindi po siya sumusunod sa panukalang batas. Kaya po ang ginawa po sa kanya, hinuli siya muli at ikinulong. Hinuli po siya muli pero hindi po siya kinulong. Pinarasahan naman po siya na maglakad mula Calamba, Laguna hanggang Santa Cruz, Laguna na wala pong sapin sa paa. At sa mga panahon si Dr. Rizal ay isang batang maliit pa lamang po. Humigit kumulang sa taong pa lamang ay nagkaroon agad ito ng hinanakit sa pamalang Espanya. At nang siya nagkaroon ng unting kaisipan, ay isa po ito sa naging inspirasyon niya upang maisulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung alam niyo po ang story ni Sisa, yun po, binis niya po yun sa story ng kanyang nanay na naglakad po ng walang sapin sa paa. Yan po siya. Kasi si Sisa po, naghahanap siya ng mga anak nila, kaya lang alam po siya sapin sa paa. Kaya po, ang sa nanay niya naman po, pinarasahan siya. And okay? Yan po, aakyat naman po tayo sa ikalamang palapag po ng bahay. Bisitahin po natin sila kung nandun pa po sila sa kanilang pamamahay. Tara po, mag-bless po tayo. Biro po. Tara po, po tayo. Ito para lang sila. Yeah, okay. Dito po sa may hagdanan natin mag-iwan po tayong mga sapin sa paa. Okay, by the way, yung bahay po natin yung kasabing niyan ay ilan po ay 1 to 5% tawag po original parts ng bahay. Ilan po sa mga original parts po dito, yung hagdanan po hindi nakatag natin, yung ceiling po sa taas at ang wall po sa loob. At ilan po sa mga kilala mga furnitures po dito, ito po, upuan na to. Ito po yung tinatawag nilang butaka. Ang butaka po pala ng araw, ito po isang paanakan. Yes po, dahil po, tinapatak po na yung dalawang paa po nila dito at sila naman po ay uso pa po ang normal. Yes po. But for now, ginagamit po na ito isang pahingahan na lamang po. Kasi po, inaharap po na isang ay mga
paa nila, kaya lang sa isang side na lamang po. At ilan po sa mga nag-shooting po dito, kalala niyo po sila John Arcilio. Or kung napanood niyo rin po yung General Luna. Yes po, dito po sila nag-shooting sa Porter. Dito po siya pinagtataga, pinagpapatay. Yes po. And then ang mother po namin na kung saan po sa middle, doon po sa window na ito. Yes po siya. And then okay, pakilala ko po sila dito sa loob. Tara po. At sabi ko po kanina, bawang parts po ng bahay, nilingan po siyang marka like this. Ito po siya. Room number 1, ibig sabihin, isa po ito sa mga original parts ng bahay. Before po siya dismantle piece by piece, plank by plank, and column by column. And now, tara po, pasok tayo dito sa loob ng kwarto. Ayan, sige po, pasok po dito sa loob. Dahil po sa kwarto na to, dito po kululong si Teodora Formoso ng ilang taon. Dahil nga po siya po yung meron ng huling illicit affairs sa kapitan ng Guardia Civil or lihim na relasyon. And that's why dito po siya nakulong ng ilang taon. At ilang po sa mga original furnitures ng bahay, ito po, higaan na to. At makita niyo po, higaan na napaka-antigo na po. At tabingin na rin po siya. Dahil po, madami na po itong pinagdaanan. Alam niyo na po iyon. Siya po ang nakakita ng lahat na nangyari po dito sa loob ng kwarto. Di ko lang po alam kung ilan po yung nalagay kaya po ito bumigay yung ating higaan. Hindi, biro lang po. Yan po. And now, bilang isang kakaunti lamang po tayo, yan po, may isang po ma-request sa inyong lahat na kung pwede po, sabay-sabay po tayong pumikit at maghawak-hawak kamay para po makausap natin si Teodora Formoso. Hindi biro lamang po yun. Sige po, ganito na lamang po, ipapakilala ko na lang sila dito po sa labas dahil nandiyan lang po sila ngayon, nakaupo lang na. Hindi biro. Tara po, dito po sila tayo sa may kanilang living area. Tara po. Ayan, sige po. Ipapakilala ko lang sila dito sa ating mga larawan. Ayan po sila. And okay, yan po, okay for my group. Ito nga po pala, sa unang naraman po natin dito ngayon, ito po pala si Jose Alberto Alonso, na ika-4 po na nagpana ng bahay. At makita niyo po, ito po ay kamukha ni Dr. Jose Rizal, dahil ito po yung half-brother ni Teodora Alonso. Magkaiba po sila ng nanay, pero isa po nilang tatay. Kaya po, that's why, ito po yung half-uncle ni Dr. Jose Rizal. And then, ang kanyang asawa ng Taksil, ito po siya, si Teodora Formoso. Siya po yung nakulong dyan po sa kwarto niyan ng ilang taon. At ang dalawang litrato nga po nito ay replica na lamang po. Pero sa ikalimang bahagi po ng bahay sa labas, meron pong Italian restaurant outside. Ito po yung pinagawa ni Jose Alberto Alonso in the year 1800s po. Pero po ang bahay nila, binenta kay Doña Magdalena Arevalo Lolita. At siya po yung meron po siyang isang anak na babae na gangalang Doña Isabel. Ito po siya sa ikatong painting natin. Still, original from Binyan, Laguna. At nakataga po si Doña Isabel ay nakasuot po siya ng isang crown or corona dahil sumali po siya sa isang pageant. Ang kaunahang pageant po dito sa Pilipinas, Carnival Queen sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magkaroon ng mga Binibining Pilipinas or Mutya ng Pilipinas. Pero isa po siya sa mga nanalabi ng isang Queen of Luzon. And then, si Doña Isabel po ang sumunod nagbalap ng bahay. At siya po yung nagkaroon ng asawang Espanyol. Ang pangalan niya po ito ay Macario Marco. At biniliyaan po sa isang anak na napakagandang babae. Ito nga po siya, si Doña Pilar. Yan po. At si Doña Pilar po ang sumunod nagbalap ng bahay. Pero siya po ay nagkaroon po ng asawa rin po. Nagangalang Zoilo Alberto. At pamangkin po ito ni Jose Alberto Alonso. Kaya po ang pagmamayari po ng bahay nito ay bumalik po sa dating nagmamayari mga Albertos family. Kaya that's why from Binyan, Laguna, tinatawag po nila ito Albertos Mansion. Kaya nga po nung araw, isa po itong chismis. At ito yung naging history. At dito po sa aming resort, pinaghalo po namin itong chismis at history. Tinatawag po namin itong history. Yes po, eksakto. Ng lolo ni Dr.
Dr. Jose Rizal. And once again, ito po ang ating kasubinyan from Binyan, Laguna. And for now, sige po, bigyan ko po sa ng konting time po para po mag-picture at magkumuha po ng mga videos. Pero kapag may sumama po sa mga video nyo, souvenir na po yun. Pabiro lamang po. Sige po, yan, ikot na po sila sa ikalawang palabag po ng bahay. Okay? From Balanga City, Bataan, tinatawag po na itong Santuario de San Jose. Ngunit dito lamang po, isa lamang po siyang replica. Pero yan po ay ginagamit nila for the weddings. Yan po, kaya kung gusto niyo pong gamitin ang ating simbahan, maghanap muna po yun ng forever. So, once again, ito po yung ating church from Balanga City, Bataan na St. Joseph Cathedral. At sa kabilang island naman po natin, yung dalawang kubo, from Marawi, Mindanao. Tinatawag mo nila Torogan House. Sa isang kaso Maranao dito po kung tawagin dito sa Las Casas. At ang nakatira po din ay isang dato. At ang dato po natin ay isang Muslim. Kaya po pwede sila mag-asawa ng dalawa o higit pa. Yan po. At makita rin po dito, may isang rebulto po tayo na nagangalang General Gaudencio Tobia. Siya po yung mentor ni Mr. Acosar upang maging successful po siya sa pagiging contractor. And okay? For our next house naman po natin, dito naman po sa may isang side po natin, Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. Nagawa po din the year 1898 sa harapan po ng Baliwag Church. Ang nagmamayari po ng bahay niyan ay nagangalang Kapitan Fernando Berhao de Dios. At si Kapitan Fernando Berhao de Dios, meron din po siyang dalawang asawa. Uso po talaga ang dalawang asawa ng araw, pero hindi po sila pinagsasabay. Ayun po. Pero sa unang asawa niya nagangalang Carmen Fausta de Leon. At binigyan po sila ng siyam na anak. Yes po. So, unang asawa pa lamang po yung masipag na. Pero sa kasabang palad, si Carmen Fausta de Leon ay namatay. At makalipas po isang taong pagkamatay ni Carmen, ay naka-move on agad si Kapitan Fernando Berhao de Dios. At nagkaasawa po siya agad, nagangalang Angela Yunez. At binigyan sila ng anak na isa. Isang dosenang anak naman po. Kaya po siya naging total naging anak ni Kapitan Fernando Berhao de Dios, 21 o 21. Ganun kasipag si Kapitan Fernando Berhao de Dios. Kaya po isa po siya sa masisipag na mamayang Pilipino nung araw. Ayan po. And for now, ang ating Casa Baliwag una, isa po ito sa mga private house ng family ako. So, and that's why, bawal po natin itong pasukin. And from the other houses po natin dito, ay mga for rental house po sila. And that's why, bawal din po sila pasukin. And okay, once again, Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. And again, for our next house, puntahan po natin. Wait po makita yung bahay. Ang tawag po ito ay Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. Pero ito po ay nagawa in the year 1900. Kaya dito po sa Las Casas, ito pong bahay niyan, isa po yun sa mga paupahang bahay o kaya po for rental house. At meron po siyang 3 kwarto naman po. At kayang okupahan, 6 na katao po. And as you can see, occupied po. May nakatira po ngayon. And once again, Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. And again, for our next house po natin, proceed po tayo dito. Isa po sa mga major houses na papasokin po natin. Dito po tayo from Quiapo, Manila. Yan, okay. For our next house naman po natin, ito po, Casa Quiapo from Quiapo, Manila. Nagawa po in the year 1867 sa pagmamayari po ni Don Rafael Enriquez. Ang nagdisenyo nga po ng bahay, si Felix Rojas y Arroyo. At malapit po ito sa San Sebastian, Hidalgo Street. Yan po siya. And then, nasa taong 1908 to 1926, ito po ang first building ng University of the Philippines School of Fine Arts ng UP. At ilan po sa mga national artists dito po sa Pilipinas ay dito po sila nag-aral o nanggaling. Katulad po nila, Fernando Morsolo, Carlos Botong Francisco at Guillermo Tolentino. Pero ang School of Fine Arts ng UP, nalipat po sila sa Padre Pauros at Manila in the year 1927. Simula po na namatay si Don Rafael Enriquez dahil siya po ang canon director ng Fine Arts ng UP. Pero ang bahay nga po niya, nagkaroon na lamang po na iba't ibang establishment noong araw. Katulad po ng bowling alley, girls, boys, dormitory, and sad to say in this house, nagkaroon po ito na isang abortion clinic. Pati na rin po sex lab show dati or torohan. At naniniwala pa po kayo noong araw na meron na po tayong CCTV?
Marites. Oo. Yeah, aside from the Marites ha, meron po tayong CCTV talaga. Ayan po, bigyan sa inyo ng isang katibayan at depende po to sa inyong mga mata kung malinaw po ba o hindi. Ayan po siya. And again, dito po tayo sa pintuan. And titingala po tayo sa taas. Hanapin natin yung kapirasong kahoy na square. Nakita niyo po yun? Yung dark color. Yan po, ang tawag po dyan ay peeping hole or peep hole. Pero in Tagalog, tinatawag po siyang sisisilip or silipan. Yes po, kasi once na kumatok po sila sa malaking pintuan na to, sisilipin nila kung sino yung gustong pumasok. And actually, double purpose po iyan. Ayan po yung square na dark color. Yan po siya. Nakita niyo po? Yan po, sa unang hilera po. Yeah, sabi ko nga po kanina, double purpose po yan. Kasi po, kapag hindi kayo welcome sa loob ng bahay, bubuhusan po ka ng tubig mula po dyan sa butas. At kung minsan, fresh from Arinola, ihipang ka nilang pinambubuhos. Pero kapag welcome naman po kayo sa loob ng bahay, yan po, may konektadong lubid po dito sa maliit na pintuan kung saan po siyang bubukas. Sakatakan po nila mula po sa taas. Yan po. At pakita nyo rin po, may dalawang uri po tayo ng pintuan. Ang malaking pintuan po nito ay tinatawag nilang Puerto Mayor, daanan po ito ng mga karawahe. And then, ang maliit na pintuan nito, postigo, daanan po ito ng mga tao. At bakit niyo po ang postigo ay maliit. Yan po, maliit po ang pintuan. Dahil po ang tunay na height po ng Pilipino, 4 to 5 feet lamang po ang height at maliit po talaga tayo. Yan po, kaya sinadya na lang maliit ang kanilang pintuan. Kasi once na yumuko po kayo, pumasok kayo dito, ibig sabihin, may lahi na daw po kayo. Ayan po. Sige po, matatry po natin. Sige po, papasok po tayo, ha? Ayun ko. May lahi. Magkakalat tayo na meron may lahi. Okay, and by the way, sa bahay nga po ito, makita niyo po, may mga art po sila nakasabit sa mga dingding at may nakalagay po dito sa loob na to. Ito po yung galing pong Betis Guagua, Pampanga, tinatawag nila itong Dukit Exhibit. Isa po sila sa mga mandudukit or in Tagalog ay mang-uukit. Yan po. At ito lahat po ang art nila ay pinagbebenta. Yan po siya. If want po bumili, may mga contact numbers naman po silang iniwan po dyan. Yan po. Pero, mali pong spelling po natin sa price. Hindi po siya premium, ha? Supposedly dapat letters po siya. Yan po. Pero yan po yung mga real price po nila. Ito naman po yung nagkakahalagang 320,000. Yan po siya. At ito naman po, yan po. Ito naman 6 million. Ito naman po ay 8 million. Yan po siya. At ilan po sa mga original parts po ng bahay dito, ito po ang mga batong na ina-apply natin na ito. Ang tawag po dito ay Piedra Chinas. Galing po itong China. Ginagamit po nito ng araw pang-balance o pang-pabigat sa mga barko ng kalahalang galion. And everything po ng mga source na ikakahalaga 20,000 na po ngayon. Ayan po siya. At ito naman po tayo sa bandang hagdanan. At sa may bandang hagdanan po natin mapapasin nyo, meron pa din isang famous design from the Spaniards. Ito po, may isang flat surface from the middle. Ang tawag po dyan ay mezzanine. From the word mezzo, middle of stairs po siya. At naniniwala pa rin po tayo hanggang ngayon sa pamahiin na oro plata mata. Binibilang nila every step po nating hagdanan na oro plata mata na kailangan maging oro. Ito po yung ibig sabihin ay ginto o gold. Yan po siya. At sad to say, hindi na po tayo makakakaya sa taas dahil po under construction pa po ibang arts po natin sa ikalawang palapag. Pero dito po sa unang palapag, ito po, punong-puno na po inyong mga mata dahil punong-puno ito ng mga art from Betis Guagua, Pampanga. Yan po sila. Ito po yung isa sa mga maestro nila na si Juan C. Flores. Si Juan C. Flores, sila po nagsimula sa kanilang pamilya. Hanggang pinasa niya po ito sa kanyang mga pamilya at henerasyon pa po. Hanggang ngayon ay ito na po yung pinabubuhay po nila. At ilan po sa mga ginawa niya pong art, ito pong nasa gitna natin, is polyarium din po siya. Gawa po yan sa Acacia at 1965 po ito nagawa. At isa po ito sa mga antigong mga collection ni Mr. Juan C. Flores. Pero yan po ay binebenta nila po yan sa nagkakahalagang 14 million. Yes, yan po. Nagawa po siya sa Acacia. Yan po. At makita na rin po halos lahat po dito yung mga poon.
Kasi from Pampanga, sila po yung mga religious person. That's why, sila po yung mahilig gumawa ng mga angels, mga and for now, sige po, bigyan ko sa ng konting time po para po mag-picture-picture muna po dito sa loob ng ating Quiapo, Manila. Ayan po. And by the way, sa mga gusto po magpakuha sa akin, dito lang naman po at sabihan niyo po ako. Pwede ko po yung pangalan po na nalaman po dito. Ito sa 14 million. Yan po. Mura lang po kada siya. Hindi lang po. Ayan. Chelsea, wala tayo. Camera. 1, 2, 3. Sapa. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Next mo sa mga gusto magpakawa nila. Yes or no? Teacher ya. In the year 1913 sa pagmamayari po ni Teodoro Escoto. Ngunit unang naitayo po sa San Fernando, Pampanga. Pero nabili ko ni Mr. Regel Oroch in the year 1950 and that's why nailipat po yung bahay sa May Kawayan, Bulacan. And for now, ang ating kaso May Kawayan isa po ito sa mga for rental house or paong-pahang bahay at meron po siyang 5 kwarto naman po. And once again, kaso May Kawayan from May Kawayan, Bulacan. At makita na nga po dito, may mga batang naglalaro po. Ano po ang laro nila? Luksong? Hindi. Eh, baka. Baka, eksakto. And then, dalawa nagbubulungan po, ang tawag po sa nila? Marites. Marites, or Chismisan, or Tole. So, yun po siya ngayon. Pero sa harapan po nila, eto po, Casa Tondo from Tondo, Manila, at nagawa po in the year 1900. So, dito po sa Las Casas, isa rin po yan sa mga paupahang bahay, at meron po siyang 3 kwarto naman po. Pero makita niyo po sa kanyang bintana, sa bandang itaas, may nakakabit pong bubong. Ang tawag po dyan sa Tagalog ay kulandong, kanampi sa Ingles at medyo agwa naman po sa Espanyol. Nagsisilbi po siyang protection ng bahay kapag po may matinding sikat ng araw, kaya naman po sa lakas ng ulan. Yan po. And once again, Casa Tondo from Tondo, Manila. And again po, amin naman po natin yung kulay berdeng bahay po dyan. Ito po siya. Isa po yung sa pinakabatang bahay, Casa Lubao from Lubao, Pampanga. Nagawa po in the year 1920 sa pagmamayari po ni Valentin Aras at ang kanyang asawa ay Francisca Salgado. At yun nga po, yung mag-asawa nga din po na isa po yung sa mga tumulong upang makapag-aralan dati nating Pangulo, Diosdado Macapagal. And then, ang bahay nga din po nila, naging garrison nila yan. Ang garrison po pala nung araw ay isang Japanese headquarters. So, at paano po siya naging headquarters? Kasi nga po, ang driver po pala ng family Aras ay namasukang, yung driver po pala ay bali, isa po siyang colonel o colonel ng mga Hapon. Kumaga namasukan po siyang driver. Yung, upang mag-espiya siya noon pa man dito sa Pilipinas. Pero, noon dumating po yung mga Hapon dito sa Pilipinas, naging headquarters nga po nila yan. At yun nga po, may kaugalian yung mga Hapon ng araw na bago po nililisan ng kanilang headquarters nila, kailangan po nilang sunugin ng bahay kasama po ang nakatirang pamilya. Yan, dahil po ginagawa nila yun upang wala silang maiyong bakas kung saan po sila tumuloy. Pero hindi po sila nagtagumpay dahil ang kolonel po ng Hapon ay napamahal po sa family Arasya. Sa ilang taon niya pong paninilbihan bilang isang driver, yun po, hindi niya po hinayaang mamatay ang family Arasya at masira ang kanilang tahanan. And for now, here at Las Casas po, buhay na buhay ang ating Casa Lubao. At sa unang palapag po nito, isa po ito sa mga activity area natin or Salon de Juego or Game Room. Diyan po tayo pwede makapaglaro ng mga sungka, chess, billiards at mga pool. And then dito rin po tayo sasakay for our Calesa ride and Balsa ride. And for mga activities po gusto nyo gawin dito sa Las Casas, dito lang po sila mag-a-avail. And then for mga for rental bikes and golf cart and scooters, meron na po tayo ngayon yan dito po sa Casa Lubao. And okay, yan po, puntahan po natin yung Casa Lubao, puntahan po natin yung ikalawang palapag po nila. Okay, akit po tayo sa taas. Yan, dito naman tayo sa kanilang piranda.
And actually, dito po sa ating veranda, perfect view po ito para makuha kayo ng mga larawan. Maganda po dito mag-pictures. Pero, bakit niyo po sa side na ito, may isang time building na malaki po. Ang tawag po dito ay Hotel Doriente, the first luxurious hotel from Binondo, Manila. Kaya lang, during the World War II, isa po yan sa mga nabomba. That's why, dito po sa Las Casas, isa na lamang po itong replica. Ayan po. Pero ito nga po, noong araw, nagkakahalaga itong ginawa noong $100,000. Isa po siya, ganun siya kahalaga. Pero, hindi po siya ganun kamahal. Kasi nga po, ang dollar po sa atin ay kapalit ito ay piso lamang. Ngayon po siya, $1 kapalit ng piso. Ganun po siya kayaman ng Pilipinas. And then, ang ating Hotel Doriente ay nagkaroon ito ng pangalawang nagkaroon ng telepono sa Pilipinas. Ang unang nagkaroon po ng telepono ay ang Malacanang Palace. Yes po, kaya po napakadaling tandaan ang kanilang mga numero. Dahil ang Malacanang Palace is number 1, Hotel Doriente is number 2. And that's why, sila lamang po nagkakatsigahan ng araw. Kaya po. And then, si Dr. Jose Rizal, nag-check-in po siya sa room number 22 at meron po siyang kasamang babae. Sino po kaling babae ko? Josephine Braque? No, hindi po. Yeah. Start with the letter L. Leonora Lumira. Lucia? Hindi po. Yeah, sige, reveal na po natin. Nanggangalang Lucia or Lucia. Yes po. Yeah, isa po siya sa mga kapatid niyang babae. Wala po isa sa mga babae niya. Ako Yan po. And then for now, yan, bakit po kayo nagtataka? Ba't natayo po dito kung bakit nabomba po yun nung araw? Kasi nga po, yan po, bakit po siya nabuo muli? Dahil yung mga parts po niya na isang lalaki pong replica. Pero sa mga National Archival photos, yung doon po nila ginaya mga disenyo po. Sa labas lamang po ng ating gusali niya. Pero sa loob po niyan, sariling disenyo na po ito ni Mr. Acosar. Kaya po makita niyo po sa loob niyan, mga natural na kulay na kahoy po yung makita niyo. Mga wood art, wood mosaic, and wood carvings po. At dyan na rin po minsan ginagawa po mga weddings reception, birthday, concert. Kaya po, dahil po isa po yan sa mga function hall po namin for now. And yan po, di na po siya hotel ha. Yan po. Once again, ito po ang ating Hotel Doriente. And then, bakit niya rin po dito ang aming river? Yan po yung natural na river from Bagaf, Bataan. Ito yung tinatawag nilang Umagol River. At konektado po ito sa West Philippine Sea. And that's why, naghahalo na po ito ng tubig, alat at tabang. Tinatawag po namin itong brackish water o kaya po wawa o alabang. And then, sa ating village naman po natin, ito po ay tinawag nilang footnote sa Paris. Pero ito po inspired lamang doon. Dahil dito po sa aming Las Casas, ito pinilitan po ng kanyang pangalan. Ito po tinatawag po ng tulay ni Lola Basha. Dahil nga po, makita nga from the lower part in this bridge, meron po tayo makita mga mythical creatures like manananggal, kapre at tikbalang. At isa po ito sa mga storang panakot sa mga bata. Yan po ni Lola Basha. At akala niyo po si Lola Basha ay isang lalaki. Yes, dahil band name lamang po ito ni Severino Reyes. Dahil nga po nung araw, mas tinatangkilik ng mga batang makinig sa ating mga lola kaysa po sa mga lolo at mga magulang. Ayan po siya. And now, pasukin po natin yung loob ng bahay nito ngayon. Ayan, tara po, pasok po tayo sa loob. Okay. Pagpasok niyo po sa loob ng bahay ko, makita po agad, meron po tayong dalawang salamin. Ang tawag po sa salamin na ito ay salamin ng katotohanan, hindi po sila nagsisinungaling. Yan po, sila kasi pa itsura niyo dyan, ayan na daw po talaga kayo. Yes po, kapag maganda kayo sa salamin na ito, ibig sabihin in person, kayo ay maganda. Pero kapag kayo gwapo sa salamin na ito, at gwapo rin po kayo sa personal. Paano nagsasabi lang po sila ng katotohanan, hindi po sila nagsisinungaling. And then sa bandang siling po naman natin, makita niyo po may mga prutas at buhay po dito. Ang family Arasa po kasi nung araw ay naniniwala sila sa isang pungsoy. Yan po. And then, sa may mga kisama rin po natin, may mga wood carvings po tayong magaganda. Ang tawag po dyan ay kalato. Sila po ay nagsisirculate ng air, papasok din po sa loob ng bahay. Kumbaga sila po yung labas-pasok din po. Kung kahit maramdaman niyo po, hindi po ganun kainit sa loob ng bahay. Okay? And then, dito naman po sa kanilang sala, mapapansin nyo ay maliliit po talaga ang kanilang mga upuan. Dahil sadyang maliit po talaga ang Pilipino. Pwede niyo pong itry yan mamaya, kasi nga daw po kapag kung komportable daw po kayo sa upuan, yung ibig sabihin, kayo daw po ay tunay na Pilipino. Yes, pero kapag hindi komportable sa ganyang upuan, ha? May jack lahi na daw po kayo. Ayan po siya. And then, familiar pa po sila sa banggera or banggerahan.
Ang banggera or banggerahan natin, ayun po siya sa may bintana. Ayan po ang ating lumang lababo. Diyan po tayo naghuhugas sa mga pinggan, kutsara, tinidor, at dyan na rin po nila pinapatiktik. Dahil po, yung tubig niyan, bagsak po yan sa kanilang garden. And then, bakit po siya sa labas? Ito po yung nagsisilbing sanitation po ng sikat ng araw. Kasi daw po pinapatay niya yung mikrobyo sa mga plano natin, mga organisms. Kaya sa mga sikat po nila, sinususok. Nalagay dito po sila. Silong po sila dito sa mainit po. Nalagay. Susunod po nating bahay, yung malaking bahay po doon, yung sky blue. Yan po yung tinatag nilang Casa Candaba, Candaba, Pampanga. Nagawa po in the year 1780. So po yan sa pinakamatandang bahay. And then 1961, nagamit po ang bahay nito ng National Artist for Film na si Direk Jerry De Leon para po sa kanyang Immortal Epic movie, Donnie Mitangere. At isa po sa ni Dr. Jose Rizal. At sa sinabing pelikula, sila Kapitan Chagos Maria Clara, dyan po tumutuloy sa bahay na yan. And for now, ang ating Casa Candaba, isa po ito sa mga Bataan Death March na masiyang po in the first floor. Pero sa second floor po nito, isa po yan sa mga our main office here at Las Casas. So once again, Casa Candaba, Candaba, Pampanga. And again, for our next house po natin, kasi lang po tayo this minute. Okay, for our next house naman po natin, nandito po tayo sa liba ng bahay. Actually, dito po sa ating Pilipinas, meron po tayong mga balkonahin tinatawag or terrace nila. Yun nga po, meron din tinatawag yung veranda at azotea. Ito po, good for example, azotea. Dahil po matatagpuan siya sa likod po ng kanyang terrace ng kanyang bahay. Pero, kapag veranda naman po tinatawag nila, sa harapan naman po siya nakalagay. Yan po. At ito po nga po tinatawag nila, Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Nagawa po in the year 1839 by Antonio Maxino. At ito nga po yung kauna-unahang bahay na bato sa Unisan, Quezon Province. Kaya lang, sa unang lokasyon po nito, ito po ay sa ilalim ng bahay nila. Meron po silang tinatawag na secret tunnel or lihim na lagusan na minsan na pong gamitin ng pamilya Maxino nang sila tugisin po ng mga Tulisanes. Ngunit, ang lihim na lagusan nga po na yun, nakita ng mga Tulisanes. Kaya nung pamilya Maxino doon sila patakas sa secret tunnel na yun, doon naman po sila pinagpapatay at tinambangan ng mga Tulisanes. Kaya po, yun nga po. And for now, ang ating Casa Unisan, isa po sa mga restaurant po namin na nagbubukas. Ang tawag po dito ay Kusina ni Nanay Maria. Ayan po. Once again, Casa Unisan from Unisan, Quezon. Isa po sa mga Filipino restaurant. And don't worry, ang sinabi ko pong kwento, hindi na po siya kasamang kinuha yung sekretary sa ilalim ng bahay. Ayan po. At na-bless na rin po yan ni Father. Ayan po. Once again, Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. So, our next house po natin, dito po tayo tingin. Yung White House naman po nito, yan po tinatawag nilang Casa Haenuno from Haen Nueva Ecija. Nagawa po din the year 1901 by Hilarion Santiago Esquivel. Tingnan po sa White House. So, kung first mayor na Haen, yan po siya nanirahan. And then, makikita rin po sa kanyang bubungan, may tila po ba meron mga crown or corona. So, may simbolo po ito, ang pamilyang nakatira dyan ay isang prominente at mayamang pamilya. Kaya kung sa inyo pag-uwi niyo po, yan, paligay na po yun ng corona sa inyong mga bubungan. Yan po. And by the way, meron po tayong magtataho dito si Kuya Magtataho. Yan po. Free po yan? Hindi po siya. Binibili po siya. Yan po siya. Yan, hindi kasama sa package? Hindi po siya kasama sa package. Yan po. Yan po yung kinabubuhay ni Kuya Magtataho. Yan po. So yan po yung mga dessert na pag umaga. Isang scoop lang po. And then, yun nga po sa may bandang malayo, may mga blue doors po niyon. Paseo de la Escolta from Escolta, Manila. During the World War II, isa po yan sa mga nabomba. Kaya here at Las Casas, replica na lamang po yan. Kaya in the first floor, mayroon po isang La Tiendecitas, souvenir shop po yan. Sa mga gusto pong bumili din po ng mga bottled water, meron din po dyan. Okay? And then sa second floor and third floor, ito po yung mga for rental rooms po namin. Yan po siya. And then, makita niyo po sa third floor po namin, meron po mga rebulto nakaligay. Meron pong babae at lalaki. Ang babae po tinatawag nilang Caryatids at ang lalaki naman doon ay Atlantis. Pero sa original structure ng bahay, sila po ang bumubuhat sa bigat ng gusali niya. Pero for now, here at Las Casas, isa na lamang po yung aesthetic or additional design. And sa ibang dulo po doon, may absent na babae
Ayan po, mamaya po magtutour na rin po siya. Di muna po siya jumudi dyan, mamayang gabi pa daw po. And then mamaya po alas 6, dito po gaganapin ang aming cultural show dyan po sa may mga bata na yan. Meron po maliit na stage po dyan. Diyan po mamayang alas 6, pwede kayo makanood ng isang sayawan, ng isang maglalati, or tinikling. Yan po, mamayang alas 6 po, sana po manood po sila. Mamaya po, makita niyo rin po ko doon, sumasayaw, rumarakit sa gabi. Ayan po. And okay, for our last house naman po natin, siguro po dito lang po tayo dadaan sa may malapit po sa pool. Yan po. By the way, mayroon po kaming pool area po dito. Ito po yung Batis inspired pool po namin. Yan po yung tinatawag po nila lake pool. Group, yan dito po ako for our 9:30 tour. And by the way, may nakita po yung ginagawang bahay po doon. Mayroon po mga taong scaffolding. Yan po, isa po yan sa mga pinakamahal naming bahay here in Heritage if you want to rent it po. Yan po tinatawag nilang Casa Vicentine or Binondo 3 from Binondo, Manila. Nagawa po ng year 1890 by Don Lorenzo del Rosario. Isa yung nga po ng bahay niya, si Juan Jose Herbas, irrespective Spanish architect. Sa first floor, made po ito sa adobe stone and bricks, and then second floor and third floor, gawa po yan sa matibay na kahoy na dito po mismo sa Pilipinas makikita. At sa taong 1914 to 1919, ay nakupahan ito ng Instituto de Manila para po sa kanilang elementarya at sekundarya. At nung nalipat sila sa Sampaloc, Manila, mas nakilala sila bilang isang University of Manila or hanggang sa ngayon po. Pero for now, ang ating Casa Vicentine, isa po ito sa mga premium hotel of First Hotel. At mayroon po siyang full butler service, standard cocktail, and meron din po siyang 7 rooms at kayang okupahan, 16 na katao. Ayan po siya. Meron po siyang mga ginto before dyan. Yung mga disenyo po sa loob na yan, tunay na ginto po yan sa loob. Pero in the third floor na lamang po. Kasi po during the World War II, yan po yung pinamahaya po ng mga informal settlers. Kaya po ang mga disenyong ginto na yon ay nasira po nila. Ayan po. And by the way, sa nagkakahalaga po ito, 179,000 pesos. Update na po yung presyo. Ayan po. Dati po kasi ay 169,000. Ayan po siya. Ayan po. Per night po yun ha. And then, isa po sa mga nagpapamahal po dyan, yung mga sabon and lotion nila, Hermes ang tatawag. Yes po. Kaya po that's why, expensive po yan. Okay, once again, Casa Vicentine from Binondo, Manila. And then ito nga po sa libandang likuran niya naman po, ito pa yung mga para sa mga ordinaryong Pilipino lamang po here in the Philippines. Casa Cagayan from Cagayan, Balit. Pero makita niyo po ang bahay lahat ay nakaangat dahil natagpuan po ito malapit po sa ilog. And that's why ito po yung protection nila kapag po may high tide or baha. Ayan po siya. And then, sa original lokasyon ito, sa kanilang sahig nung araw po ha, meron po yung mga siwang na kung saan doon po nila inuhulog yung mga tira nilang pagkain upang maging pagkain po ito ng mga buwaya, pirana, joke lang po, tira lang. Ito po yung mga baboy, manok, at iba pa po, at mga bibe. Yan po siya. At kuminsan, yung butas na rin po nila yung mga siwang, doon na rin po yung nagsisimyung pasok po ng hangin nila kung po sila ng bahay. Wala na siyang butas ngayon. Ang ating gastos nila early 1900. So ito po yung kauna na ang bahay na ilipat po dito sa Las Casas. Yan po siya. Kaya isa po yan sa mga original. Yan po. At dati po kasi ang ating Casa ito dito rentahan ng 2 katao po. Dahil ito po isang studio time at may sariling banyo at may sariling aircon na rin po sa loob. Yan po. And for now, ang ating Casa is under construction po. So dahil po sobrang lupok na po ng kanyang mga kahoy. Kaya nga po sinasabi nga po nila nung araw, di baling marupok na po ang kahoy, huwag lang po ang mga tao. Ayan po. Once again, Casa Cagayan from Cagayan Valley. And then ito naman po sa bandang gitna naman natin, Casa Baliwag goes from Baliwag, Bulacan. Nagawa po in the year 1900. Saan po siya? At ito po yung natagpuan sa Basilica na Iglesia ni Cristo. At ito na rin po ang function room po nila nung araw. And for now, ang ating Casa Baliwag dos, isa po ito sa mga for rental house at meron po siyang 2 kwarto. At kaya siyang okupahan, 8 katao naman po. And once again, Casa Baliwag dos from Baliwag, Bulacan. And for our last house po natin, ito po, gawa po sa bricks yung bahay, Casa Luna from Luna, La Union. Nagawa po in the year 1850 sa pagmamayari po ni Don Primitivo Novicio, uncle po ito ng famous Luna Brothers. Si Anton Luna po ay isang general ng Pilipinas noon at si Juan Luna, Philippine Master of Arts. At ang Luna La Union ay dahil po siyang namakpakan La Union. Pilitan po siyang tawag in the year
1906 to give respect from the Luna Brothers. Kumaga, tinawag po siyang namakpakan nung una at hanggang napalitan po siya in the year 1906 upang maging Luna La Union. To give respect from the Luna Brothers po siya. And then, year 1942 ay naging headquarters po ito ng United States Armed Forces in Northern Luzon. At ilan po sa mga pinagpulungan po nila dito kung paano daw po kikidnapin si General Tomoyoki Yamashita, leader po siya ng mga Japanese. And then, year 1970 ay nagkaroon po ito ng convention sa bahay. Ilan po sa panaypandangan nilang bisita, Ferdinand Marcos Sr. At ilan po sa nagawa ni Marcos Sr. here in Bataan, yung Mount Samat po in Big Cross in the Mountain, pati na rin po ang Bataan Nuclear Power Plant. Ayun po siya, medyo tanaw po, medyo foggy lang po. And from the other island, from Morong, Bataan po siya. Ayan po. Alagay, bilang isang last house po natin itong Mating Luna, tara po, pasukin na po natin ang bahay. Ayan po. Ay, bigyan mo na natin daan po ito. Yan, okay, mag-alas pa tayo ng ating mga sabihin. Isa po dito babae na meet na po ito. Nandun po siya sa binyan, si Doña Pilar. Yan po, siya po ngayon si Doña Pilar. Yan po, by the way, sa bahay nga po nito, meron tayong tinatawag ng diskriminasyon ng ganong araw. Dahil nga po nung araw meron po tayong diskriminasyon, meron tayong mga alipin kung tawagin. Meron tayong tinatawag ng unang alipin ay alipin sa gigilid. And then, yung pangalawa naman po yung alipin na mga eksakto. Yan nga po. Pero, akalain po, alipin sa gigilid, uli lamang silang tao na labi lamang sila sa gera or nadakot po sila sa gera. And then, nakakalukot po sa alipin sa gigilid, pwede po silang ibenta at ipangregalo. At dahil sa gilid lang po sila pwede dumana, dito lang po sa gilid nito. Dahil tinatawag nila ng daan na ito ay bulana for alipin sa gigilid. Yes po. And then, bawal silang pumasok dahil meron tayong tinatawag na alipin na mamahay. Ang aliping na mamahay naman po, sila po ang utosan ng kanilang amo, tagaluto, tagapunas po ng mga furniture. So po sila kumaga, sila yung pwedeng humarap sa kanilang amo. Unlike po for aliping sa gilid, bawal po sila humarap at huwag makita. Tanging sa gilid lang at sila din yung tagalabas. Kung ano yung bibili nila sa labas. So, and okay, by the way, first room po natin, ito po yung kanilang comedor o kapatinan. Dito po sila nag-aalmusal, tanghalian at hapunan. Ayan po sila. And then, sa mga larawan po natin, kung may tatanong niyo po, kung may kakilala po ako dito, isa lang po yung dalawa lang pinakikilala ko dito. Isa po si Don Pilar. Yung pangalawa po si Mona Lisa, nung bata pa po, kilala ko nila. Pero kung magtatanong pa po kayo, ano tayo ay naka-check-in na rin po? Baka po namitin na po sila kaninang pagabi, o kaya po mamayang gabi mapapagabi kayo. At dahil na po naglalakad lamang sila, pakitanong niyo ang mga pangalan nila, baka po makilala po natin sila. Hindi lamang. And okay, for our next room po natin, ito po tayo punta sa Sala Mayor. Sala Mayor is living area po. Yan. Okay, sa kanilang Sala Mayor, mapapansin niyo rin po madaming upuan. Dahil ito po isang sala. Pero ito po akalain nyo, ito isang paanakan din po. Ang tawag po dito ay butaka pa rin. Yan po, second version for butaka. At ito naman po, cabinet, na famous po sa atin nung araw. Ang tawag po nila ito ay komoda. Ito po isang komoda cabinet. And then, plateras. Yung mga platera natin ay nilagyan po ng mga kasangkapan, mga magagandang plato o mga baso o pitchen. And then, meron tayong mga musical instrument, piano, harp, ukulele. Isang game po, may laro, suka. And then, sa mga larawan po natin, ano po ang napapansin nila sa mga larawan? Black and white. Black and white, tama si sir. Ano pa po?
Naka Maria Clara. Yes, mga original din po sila. And then ano pa po, halos lahat hindi sila Exacto, hindi sila nakangiti. Kasi nga po nung araw matagal sila kuhanan po ng mga pictures o larawan. Nagtatagal po sila ng 30 minutes to 50 minutes to 1 hour bago sila kuhanan po ng mga larawan. And that's why hindi sila nakangiti lagi. May Filipino culture po tayo na bawal gumiti isa-isang tao. Dahil ang kailangan po nila, kayo ay inaakit, nilalandi of flirt. Kaya po, that's why all these Filipina, nihawak silang pamaypay at tinatakpan nila kapag kayo ay katama. Pero ang kailangan po, ang paghawak sa pamaypay lamang at pagkahawak sa pamaypay ay may meaning po siya. Pagka nakamayhawak sa pamaypay, ibig sabihin, kayo ay single, ready to mingle. And if your left side naman po, you are taken na po at kasal na din or married. Pero kapag confused pa po kayo sa inyong sarili, dalawang pumaypay sa bahay. Okay? And then may natin culture tayo ha. Ano po, pagulan po mga nangyaying ilabas mo yung pinggang kutsara tinidor, may dating tayong bisita. Ayan po. And then, okay, for our next room po natin, puntahan nila yung ating silid tulugan. Tara po, dito po tayo. Gagamitin po na po natin itong aliping sa gilid na daanan nila ha, yung bulata. Pero hindi po tayo aliping sa gilid. Dadaan naman po tayo. Ayan, sige po. Occupy niyo po ibang space po dito. At memory po dito. Ayan. Ayan, kasya po tayo dito sa loob ng maliit na corner. Ayan, sige po, kasya po tayo dito. Ayan po, may mga space. Ayan, kumamay natin yung mga ating kung kagamitan po dito. Ang katulad po na ito, almario, nalagyan po ng mga upinan. Cabinet din po, aparador. Pang skincare, akalain niyo po may pahilamos tayo sa loob ng kwarto. Ayan o. Ayan po, laboratory. Altar. Ito po ay luhuran. Huwag kayong dadasal. At ito po, sabihin niyo po, ano po ito? Eksakto. Ito isang plantsahan natin nung araw. Kasi nga po, sa ibang probinsya, wala po tayong mga kuryente. Yes po, wala tayong mga kuryente at ginagamit po nila ito. Ang tawag po din ay prinsa de paa. Yes po. Yan, paano po siya gamitin? Kasi nga po, yung mga damit natin ay meron itong mga almirol. At ang almirol kailangan patuyuin, gamit po ito. Dito po minsan nililagay yung damit, at minsan dito po ay binibilot. Yan po. At paano po siya gamitin? Yes. Ayan po. Di po kasi kasya pa ako dito eh. Ayan. And then, dito po siya. Go back. Ayan. Yes, sir. Don't worry, din na po umuwi. Sanay na po akong marunong. Yan, maganda po siya. At gano'n siya katagal? Yan, 3 hours to 5 hours. Maganda po magpa-planch na isang damit. Hanggang sa matayo po ang almirol. Yes, so gano'n po siya. Yeah, well, that's why to all these Filipinas po natin. Yes, so mga payan. Yes, po, or ba yung kinitan, mga sexy sila. Yan po, kaya po, may pa po ito sa Shopee, baka po magpa-order sila. At pa-card po kayo. And then, ito naman po, typewriter or makinilya. Yes po. At akalain po may stand fan noong araw. Kasi po, nililagay lang po yung sa stand yung fan. Pinapatong po siya. Ito po, alam niyo po ito? Eksakto. Tampipi. Ito po isang maleta. Yes po. Lalagyan lang po siya ng damit. Kapag kayo ay lulubas, ito po ang kanyang hawak ng araw. Pero paano po siya nilalak? Dati po ay tinatalian po siya. Ngayon, hindi na po siya tinatalian. Kasi wala po siyang tali ngayon. Ito na po ang kanyang lock. Yung braso na po. Ayan siya. And then, ayan po minsan, ito po yung protection sa araw. Ayan po siya. And then, ang tawag nga po dito yung tampipi. Kung tampipi po siya sa babae, ano naman po kaliyang sa lalaki? Lock nga po yun. Tampipi pa rin. Baka po may magtuloy. Kung mahirap na. Madami yung camera, mapapatch. Ano naman po? LV. Yeah, Louis Vuitton daw po sa English, pero yung Tagalog, lumang baon. And then from under the bed, Exacto. Actually, ito po yung pang lalaki. Ayan po siya. Kasi po dito actually babae dito kasi daw po masasaktan kayo pag kayo inupuan. Ito po siya. Kaya po that's why so pang lalaki lang po ito. Ayan. Tsaka po, actually hindi pa po ata kasya dito isang ihiyan ng babae eh.
Ayan po. Okay, for our last house po natin, dito po tayo punta. Tara po, madami po dito ang makagamitan. Ayan, okay, pasok po sila dito. And for our last room po natin, ito po, mapapansin niyo po yung evolution ng cooking camp from old days to present. Sige po sir, pasok po sila. Meron tayong lumang camera po dito. Ito naman po ay old skill for the baby infant. Yung mga babies po natin, dito po siya nililay down. And for adult, meron din po tayo. Radio. For cinema, jars, ito po ay bongbahan. Machine gun from the Japanese. Ito po, sa tingin po ano po ito? Hindi po. Hindi po. Clue, iniinom natin. Iniinom daw. Wine, ayan po. Kumbaga, ito po isang juicer. Yes, but that's why I mentioned labi. Ayan po siya. Ito po yung juicer ng mga prutas. Ito naman po, Oven? oven, exacto. Ginagamit na po siyang uling sa loob. And then ito naman po ay ice shaver for halo-halo. Yan po siya. Ilaw sa kalesa, katnam. And then ito po, yung pula, maingay po siya. Sa bombero. Alarm or siren or sirena. Yes po. And ito naman po from the other version naman po natin mga iron. Ito po sila. Yan po. May first version po talaga tayo. Ito po maliit. Yan po sila. First version po talaga yan. Kung napanood niyo po yung sa Maria Claras, ito po yung unang version talaga ng mga plancha natin. Sinusuksakan po siya ng kahoy dito kasi daw po umiinit to. At ito dito po naman po yung ulo. At saka po kayo magpa-plancha. And then second version, pinaliit. Pero pure metal po yan. At nililigay po siya sa oven o kaya po sa uling. Pag mainit po yung metal, pwede na po kayo mag-plancha sa inyong dami. And then ito naman po, naabutan po ng iba. Ito po, yan. Nililigyan po siya ng uling sa loob. At yun naman po yung magpa-plancha. Minsan pinapatong po siya sa dahon ng saging. Yan po siya. And ito naman po, sewing machine or singer. Ito naman po ay storage for the milk. And then for extinguisher po, dalawa. And then meron tayong malaking timbangan po para po sa mga karne. Yan po siya. At dito po sa Pilipinas, dalawa po ang butas sa ating toilet. Ito po siya, may example po kami. Yan po. Kapag nakita niyo po yung dalawang butas po dito, yan po. Exit po natin dito po. And then ipapaliwanag ko po siya sa labas. Ay, sorry. Ayan. So mga nakapagsapatos, nakapag-wear na po ng mga footwears, pwede po kayo sa baba, mas malamig po sa baba para di po kayo dito mainitan. Ito po ang araw. Maraming salamat po. Yan. Wait nyo po ka sa baba ha. Huwag nyo po akong iwan sa tulad po ng iba. Ay, humugot na naman. Joke lang po, yung biro lang. Okay, ito po. May tanong na lang po kasi nyo lahat. Bakit po dalawa ang butas sa toilet natin nung araw? Couple, tama. Ano ba po? Couple goals. Couple goals. Yes, tama pa din. Ano ba nga po? Magkaiba yung sa sa dumi at saka sa... Aha, pwede rin po. Tama din. Pero, kung ano naman po yung nasa isip nyo kung baka po kayo ay tama. Pero sa mga sinabi din po nila ay tama rin po. Pero in a good way, ito po ang bonding moments na magkapatid or mag-asawa or couples or mag-best friend. Yes. Sabay po silang dumudumi at umiihi. At doon na rin po sila na nag-uusap or nagmamarites. Yes. For privacy daw po nila ha. Pero, ang ating kasilyas din po nung araw, minsan po ay latrine or latrine time. Kaya po ang yung dumi, diretso po ito sa ilog. Kaya po ang mga isda nung araw ito ang tuwa, malulusog at matataba. Kinakain na yung dumi ng tao. At minsan, may lasa daw po sila. And then, ito nga po. Kapag malayo po kayo sa ilog, yung dumi niya naman daw po ay diretso ito sa pagkain po ng baboy.
Kaya po ang dumi ng tao kinakain ng baboy at ang tao naman kinakain yung baboy. And that's why the oldest Filipino po, mahaba ang kanilang mga buhay ng araw or lifetime. Nagtatagal sila ng 100 or 100 plus kung minsan. Kaya po sinasabi nga po nila nung araw, don't panic, it's organic. Once again, magandang umaga po at mabuhay. Maligayang pagdating sa Las Casas, Pilipinas. Di ako sorry. Ako nga po pala sa SAS na may sanay na paniwala ko po kayong lahat. Kaya po, for our Friday na past, hope our future. Maraming salamat po sa pakikinig. Dito po nag-e-end ang ating tour. Thank you po. Thank you. Yan po, mamaya po pa our cultural show, load po sila. Dito po gagawin natin sa Plaza Galnon. Thank you po. Yan, for my activities po, Kasha Lubaw lamang po. Okay, pwede na po sila mag-go around. If you want, if you are checking naman po, hindi kayo maligo sa ating pool naman. Okay, pampawi po sa init natin. Thank you po, maraming salamat. Thank you.